E466. Over voltage or under voltage. So, error na yan, E466, kaya i-senior ko sa inyo, maraming pwedeng panggalingan. Okay, good day. Troubleshooting lang tayo. Meron akong i-share sa inyo na isang video. Samsung siya na floor mounted. Actually, wala siyang inilalabas na error kaagad dito. So, sa indoor, hindi nyo siya makikitaan ng error. Pero, meron kasi itong, yung ganitong design, meron siyang board na may display sa labas. So, makikita nyo yung error. Ayan o. E466. So, ito kasi, meron ako nailabas na video nito na pwede nyo siyang i-reset dito. Pitikin nyo lang ito ng isang pindot, magbabago siya. Ayan o. Yun. Nag-0-0 siya. So, yung E466, ang tinutukoy niya kasi is over voltage or under voltage. So, lalabas yung error na yan. Ayan na. Lumabas yung, reset ko lang muna. Ayan. So, bumabalik siya dyan, mandarampan, pero ang outdoor ayaw umandar. Kasi, baka mamaya ang basis nyo is hindi umaandar si outdoor, wala nilalabas na error, so maaaring mapunta ka dun sa indoor unit or magpalit ka na lang kaagad ng board. So may mga paraan naman or pwede nating i-check para sigurado tayo kung ano yung kailangan nating palitan. Kung hindi man natin ma-repair, ang importante, sure tayo dun sa papalitan natin na piyesa or board, indoor ba or outdoor ba. Ayan. Okay. So, yung error na yan, E466, kaya i-senior ko sa inyo, maraming pwedeng panggalingan. Okay. So, sa katulad nito, ang unang i-check nyo, katulad ng sinasabi ko lagi sa inyo, before kayo mag-check ng unit, kauna-unahang i-check nyo, power supply. Yan. So, number 1 lagi yan sa electronics, power supply. Okay, AC or DC. So, yun yung dapat na talagang nila-master nyo sa pag-check. Ayan. So, katulad nito, ito yung board natin. So, sa design nito, meron siyang hiwalay na power supply. So, susukatan muna natin ang supply. Ayan. Ito. So, siyempre, first step na gagawin nyo, okay ba yung AC input nyo? Yung line and neutral supply natin. Ayan. So, meron tayong 233 volts. Ito yan. Ayan. So, meaning, okay yung indoor natin. Ay, okay yung power supply source natin. So, ang labanan ngayon natin, yung DC. Okay ba yung DC voltage natin? So, sa power supply, hahanapin lang din natin ulit. Katulad yan, pupunta tayo sa DC. Yung 15. Ayan, meron tayong 15 volts. Normal. Ito, meron tayong 12 volts. So, kung meron tayong 12, meron tayong 15. Kapag ka nagkaroon niya ng light indicator na ganito, na may nakikita kayong light indicator sa labas, and itong light indicator din dito, meaning yung 5 volts nyo, nagraran yan. Okay yan. So, kahit hindi mo na siya ma-check. Pero, mas maganda kung ma-check mo. Ayan. So, ito palatandaan yan. Kasi ang display board natin is 5 volts usually ang makukuha nyo dyan na nanggagaling sa command ng system. Ayan. So, ibig sabihin, meron tayong 5. Meron tayong 12. Meron tayong 15. Ang kulang pa natin na isa is dahil DC pan motor yung ginagawa natin. So, pwede kang direct na dito mag-check sa capacitor kung may makukuha kang supply. Ayan. So, ang nakuha natin is 229. So, yung supply na ito, katulad nyan, yung supply na galing doon sa capacitor natin, yan yung supply na
papunta dito sa ating pan motor na DC din. Ito yung 310 na hinahanap natin. So makikita nyo na dito direct to the point natin. Mabilis nyo na makikita. Kulang kayo sa supply. Ayan 216. So ibig sabihin, hindi nagpa-function yung sa PFC natin na papunta ng IPM. So dito pa lang, kita nyo na dapat yan nasa 330 o 350 na masusukat nyo So sa sukat natin, 200 volts yan, 200 dito. Bumababa pa. Okay. So doon sa mga ginawa natin video, before yan magka-supply, yung, kung matatandaan nyo yung resistor na sinasabi ko, yung tawag dito, yung line na papunta doon sa supply natin is resistor lang ang gumagana. Meron pa siyang isang relay. So yung relay, hindi pa siya nagko-command or hindi nagsuswitch. So hindi siya magsuswitch lalo na kung may nadidetect siyang shorted. Yan. So dito sa ganitong klase na board, o sa lahat to, applicable naman ito sa lahat na halos ng board. Kakalasin ko lang para mas makita natin maayos. Okay. Kakalasin ko lang para mas makita natin. Ito, yun yung filter capacitor na sinukatan ko kanina ng supply na nagda-draft. So, yung supply ng pan, galing din yan dito. So, ang PFC section natin, ito na yan. Yung IC. So, hindi siya katulad ng ibang board na gumamit ng mga IGBT at saka MOSFET and diode. So, ito, binuo na sa isang IC lang siya. Ayan. So, yung power supply natin, nakahiwalay din siya. Ito yan yung power supply ng 15 at saka 12 volts. So nakahiwalay siya dito sa disenyo na ito. Kaya pwedeng itong board lang na itong papalitan nyo, yung power supply, kung good siya, hindi nyo papalitan yung power supply na ito. Ayan, so pwede nyo siyang i-check kasi makahiwalay siya pag binibili Okay? So yung nangyari sa kanya, gawin na lang natin yung capacitor direct ang dinrawing Okay? Ayan, direct na. Ito yung negative. Ito yung positive. Sa design niya, magkakasama lang siya. Yan. So, ito yung out. Papunta ito sa PFC at saka IPM. Senior cut ko lang IPM. PFC at IPM. So, ito, yung supply na ito, meron siyang dinaanan na coil, ayan, or yung resistor na tinatawag natin. Then dito sa resistor na ito, sulat na natin, resistor. Yung resistor na yan, meron siyang switch dito o relay. Ayan, may relay siya dito Dapat magsuswitch itong relay na ito para yung papasok dito na supply is mabuo niya or tawag dito makumpleto kasi dadaan pa siya ng coil Kapag coil lang yan, ibig sabihin mababa yung papasok dito kung hindi ito nagsuswitch. So ibig sabihin kaya hindi nagsuswitch itong relay natin, may protect yan dito for maaring nagkaroon siya ng short. Nagkakaroon siya ng short. So, nagpo-protect siya. Kaya pwede na kayong mag-direct to the point na i-check nyo dito ilang volts yung nakuha nyo. And dapat, itong relay na ito, magsuswitch. So, hindi nyo siya pwedeng direct. Minsan, sa amin, ginagawa namin, isinishort na namin ito para makita kagad namin kung alin yung magiging problema dito. Pero, syempre, kung hindi nyo kabisado ang board, wag yung gagawin. Hantayin nyo siya na mag-switch or dito pala makikita nyo. Ngayon, ang the best na gagawin nyo, sa option, hanapin nyo kung alin yung problema dito sa secondary o dito sa punta ng PFC at saka IPM. Kasi ang pupuntahan na lang naman ito IPM at saka PFC. So yung IPM at PFC na sinasabi ko sa inyo, ito yan Hindi ko lang maipikaya. Ito yan. PFC, ito yung IPM IC. Supply ng compressor, ito yung power supply na papunta doon sa IPM. Okay? Ayan.
So, madali naman nating mahahanap yan eh. Para lang mabilis, hindi na tayo magpaligoy-ligoy doon sa troubleshooting, ilagay mo sa X1 yung tester mo. Hop. Hanapin nyo kung alin yung negative supply. So, ang negative supply, nakikita nyo naman doon sa capacitor, meron siyang guhit na puti, pababa. So, ibig sabihin yun yung negative. Pag tiningnan mo dito, sa ibabaw, okay, medyo magulo yung ating, ito yung negative niya, itong kabila positive. So, ito pala, nakalimutan ko, itadagdag ko ha. Before kayo mag-check pala dito, na naka-resistance, nakaset kayo ng resistance sa tester, i-discharge nyo itong malaking capacitor na ito. Yan, gumamit kayo ng pang-discharge. Yung pang-discharge sa natin is marami na akong nasabi kung ano. Resistor lang yung laman ito sa loob. Ayan. So, i-discharge nyo siya para hindi makasira ng tester. Yan. Okay? So, pwede nyo na siyang i-check kung may makukuha kayong shorted dito. Yan. Reverse. Wala naman. Wala tayong nakuha dito. So, ang pupuntahan na lang nito, sa katulad na sabi ko sa inyo, yung capacitor na yan, o ito, based do sa drawing natin, papunta ng PFC at IPM. So, kung hindi nyo nakuha ang shorted dito, sa positive at negative na ito, katulad ng ginawa natin na tinester natin dito, hindi natin nakuha dahil may dinaanan pa yung mga resistor and diode na papasok dito sa IPM. Okay? Or maaaring yung output niya ng PFC at saka ng IPM may shorted. Ayan. So, kunin nyo ulit yung negative. Punta kayo. Ito yung PFC natin eh. Kapain nyo to. Ayan o. Ayan. Ayan. Ito na yung shorted o. Okay. I-reverse natin. Ito. Ito. Nakikita itong tester. Ayan. Okay. Ito yung negative. Ito yung test point ko. Negative. Ito. Papunta doon sa IC ng PFC. Ayan o. Kita na natin kaagad. Reverse natin. Yan. Yan. Shorted. Okay. Gamitan natin ng digital. Kung kaya niya. Yan. Yun. Yung papasok natin dito sa PFC or pinaka-out na ng PFC, may shorted siya. From negative to PFC. So, magdadrop talaga siya. Ito na yan. Yung PFC natin, may shorted na pumapasok. So, ibig sabihin, magdadrop yan. Magpo-protect yung ating relay. Ito. Relay yan ha. Ito. Magpo-protect yung relay. Ang gumagana lang dito, yung input natin, ito lang yan. Yan. Yung relay, hindi siya nagsuswitch. O kung mag-switch man, bumibitaw siya dahil pinoprotect niya itong PFC. So, dun kasi sa relay, from relay, at saka yung PFC, ayan ha. Okay. Yung PFC at saka yung pagsuswitch ng relay or supply, sa switching ng relay, galing yan sa system. Okay. So, pinoprotect na ng system. Nadidetect ng system na may shorted yung PFC natin. Kaya itong relay na to, kinakat niya. Kasi hindi siya pwedeng mag-switch ng diretso eh. Pag nag-switch ng diretso yan, masusunog ito. Yan. Yung supply niya is magiging complete supply na papasok doon sa PFC. So, ibig sabihin, pwedeng pumutok to or pwedeng masunog. So, yun yung additional protect na gamit ng ating relay. Yan. Medyo magulo lang yung drawing ko, pero tingin ko doon sa mga sumusubaybay sa video natin, naintindihan siguro yun kung paano natin, kung anong gamit niya. Ayun. So, ganun lang kasimple. So, itong board na ito, i-advise na lang namin. Hindi na siguro namin i-advise na i-repair pa, or kung may makuha kami nitong IC na ito, yung PFC, baka i-repair namin. Kung walang makuhang parts, so i-option namin na replacement na lang.
Ayun. So, okay na tayo doon. So, simple lang. And, meron pala ako itadagdag. Yung problema na yon, yung E466 na nakita natin, ang tinutukoy doon, di ba? Under or over voltage. So, ang dahilan ng error nga na yon is dahil meron tayong shortage sa PFC. Okay? Ngayon, ang tanong natin, paano kung ang nagka-problema sa atin is fan motor? Okay. Ayan. So, lilinawin natin. Oop. Ayan. So, alam natin ang supply nito. 1, 2, 3, 4, 5. Ito is 15 volts. Ito is ground. Ito is 310 B DC. So, ang hinahanap lagi natin, itong 15, meron tayo. Ito is meron. Sa pan motor to DC pan. So, yan yung supply ng DC pan. Ito, yung terminal natin na 5 Okay. Paano kung dito tayo magkaroon ng problema? Possible lumabas ba yung problema na yon? Baka mamaya nagpalit tayo ng board dahil yun ang tinuro natin, may shorted pala dun palitan natin yung board. Ang problema nyo pala nasa pan. Alam nyo kung bakit? Kung magkaroon nga ng shorted dito or dito pala sa ground, okay, nagkaroon niya ng short, anong mangyayari? Eh direct yan dito based doon sa drawing din natin, direct din yan papasok doon sa capacitor. Yan yung supply na papunta doon sa ating DC fan motor. Ito yan sa terminal. So, ang lalabas na error sa inyo is E466 pa rin. Bakit? So, yung supply natin ng DC fan, kung nagkaroon tayo ng short sa fan motor, ibig sabihin, idadrop niya pa rin yung supply. Hindi pa rin siya tutuloy. So, magpo-protect pa rin siya. So, pag protect, ang lalabas sa inyong error, ito pa rin, E466. So, dapat i-check nyo rin yung fan. Possible ba nagkaroon ng shorted yung ground, ito, yung kulay black at saka yung kulay red, kapag tinester nyo may shorted ba? Or, buo ba? Kasi may electronic part dito sa loob Kung ang nagka-problema is possible, nagkaroon lang siya ng problema dun sa dito sa switching or sa 15, so baka hindi niya pa ma-detect kaagad yung E466. Ang maaaring tukuyin niya is yung fan motor ang may problema natin na outdoor. Pero kung ang magka-short sa inyo is yung ground at saka yung 310 na supply ng DC fan, pwedeng lumabas yung E466. So sinabi ko lang, baka mamaya nagpalit nga kayo ng fan ay ng outdoor board, pero lumalabas pa rin yung error. So, hindi nyo pala natumbok. Kaya, pinaliwanag ko sa inyo na i-check nyo yung supply. Nagda-drop ba siya? Ngayon, sa troubleshooting, pwede nyo naman bunutin yung pan. Kung nagda-drop pa rin yung supply, or bumababa, so, ang possible, sira nyo, outdoor board. Kung hindi nyo man madirektang ma-repair, sigurado kayong outdoor board. Kapag tinanggal nyo yung pan, ngayon, kung binalik nyo yung pan at nagda-drop siya, so, ibig sabihin, nasa pan ang problema. Okay? Ayun. So, ganun lang kasimple. So, papalitan yung pan. Hindi yung bigla. Pwede naman siya, under naman siya kagad. O a-under siya, madidetect niya lang ang error is pan kapag binunot nyo to. Pero yung magdadrop na supply na ito, yung 310 at saka ground, pag tinanggal nyo yung ating pan, so mawawala na yung supply papunta doon sa pan. And then, kung ganun pa nga yung sistema, o lumalabas pa rin yung error na yon, so susukatan nyo. Sukatan nyo yung supply kung tama ba. Kasi ang tinutukoy niya is over voltage or under voltage. So sa over voltage, etong 310 kasi na unregulated dyan. Hindi nyo siya makukuha kaagad talaga. Pero ang 15 volts, regulated dyan. Ang 12 volts, regulated dyan. Ang 5 volts, regulated. Hindi siya pwedeng mataas, hindi siya pwedeng mababa. Regulated supply. Eto, unregulated, pwedeng mas mataas ng konti, pwedeng bumaba ng konti. Okay? So, minsan, mabot ng 350, 360. Depende doon sa input na pumapasok.
Ayun. Kaya lang, pag nag-over voltage na hindi na kinakaya, yun yung ilalabas na error. Yun. Over or under voltage. E466. Okay na? Ayos.